Meron akong paririnig sa inyo. Dito natawag kasi ang pansin ko. Nagbabanal-banalan eh. Ito sabi niya, pakinggan ninyo. Lapid fire! Binati naman itong si Sarah Jeng Potpot sa kanyang birthday itong si Digong nyo. Narito ang kanyang banal na pagbati. Today, we celebrate the birthday of my father, our former President Rodrigo Roa Duterte. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Yan ho mga kaibigan eh. At ito talagang si Roque o. Ito si Harry Roque na laging iba-iba sa club sa ulo. Ang aming birthday wish po sa inyo, sana po mawala na ang mga bangag sa Pilipinas. Baka pagalitan ako ng organizer. Sabi nila, Merong hating parang aklat, ha? Parang bukas na aklat. Gitna eh. Kung aklat ba si Roque, babasahin ninyo? Malamang hindi. Kasi sa pabalat pa lang, makikita mo na eh. Ang sama eh. Kahit aklat yan na totoo, hindi ko babasahin niya. Isang malaking kalupitan yun. Naturingang abogado itong Hinduropot na ito, pero bastos. Ha? Ang laki-laki mong tao, bastos ka. Diba? Ang laki ng mukha mo, bastos ka. Kaya kabastusan na yung mapanood yung mukha mo eh. Sa TV. Ngayon, meron akong paririnig sa inyo. Dito natawag kasi ang pansin ko sa nagbabanal-banalan eh. Hindi rin natin maatim ito dahil alam natin hindi totoo ito eh. Sabi niya, Lapid fire! He was referring to his fate. Sabi niya, pagpasajos ko na yan lahat. yan daw ang sabi, pinauubaya raw sa Diyos. Talagang itong mga ito, pag desperado na at nasaid na, kinapos na sa panloloko, doon, kakalad ka rin na ang pangalan ng Panginoon Diyos. Ganyan kawalang yan mga politiko eh. Pero pag sila'y nasa rurok ng tagumpay, kasi nga itong videong paparinig natin sa inyo, sinabi niya ito nung nagsisimula siyang di ba? Yan yung kasagsagan ng ika nga, hindi pa siya nabibisto. Kaya nagpapalakpakan pa lahat. Pero simula nung sabihin niya ito, marami na nagduda. At isa na tayo sa nadismaya. Hindi man tayo magkakapareho ng reliyon. Kasi wala akong narinig na ganitong tao eh. Mga kaibigan eh. Kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, ito sabi niya, pakinggan ninyo. Paano ka maka-concentrate na yun? Diyos mo pinako sa cross. Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Yung ba nagbibiro siya doon? Sa napanood ninyo? Narinig ninyo? Nagbibiro ba siya ron? Hindi mo siya nagbibiro doon eh. Kayo na bahala na magpasya kung anong klaseng tao itong mga ganito klase ng tao. Yan ba pagmumura? Especially ikaw public official eh. Pagmumura, kung kani-kanino nga lang, di mo dapat gawin yan eh. Di ba? Kasi may accountability ka eh. Hindi ka naman kamukha namin eh. Di ba? Hindi ka naman kamukha ng pangkaraniwan tao. Walang pananagutan yan eh. Di ba? Yung pagmumura, may demanda nga yung gano'n eh. Di ba?
Pwede kayo demanda ng minura mo yung tao. O ikaw, yan, di ba? O, pwede kayo demanda ron ng oral defamation, libel, mga kapatid ng libel yan eh. Magkakapatid yan eh. Slander, di ba? Yang oral defamation, tsaka yan libel, mga magkakapatid yan. Pero mga maliliit na bagay lang yan. Kung pangkaraniwang kang tao, na walang accountability. Yung accountability, nakapaloob yan sa sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard. Aside, bukod pa sa batas na pangkaraniwan, laban sa kapwa-tao. Di ba? Yung batas laban sa kapwa-tao. Lahat ng kakandidato na matino ang layunin sa bayan, humanay sa isang linya. Di ba? Kumbaga sa kaliwa ang mga kambing. At dito mga tupa. Di ba? Lahat ng walang bahid, dito ka sumama sa kanan. Yung kaliwa, dito ka sa walang hiyak. Kahit sino pa, dyan pagsamasamahin mo na sa kaliwa, lahat ng tarantadong kandidato na ang pakay lang magkaroon ng posisyon, pero hindi naman kayang ipaglaban ng ating bansa. Lalo-lalo na ngayon. Maraming nagdi-disagree sa atin na ito daw 2028 election, hindi kasama ang issue raw ng West Philippine Sea. Sino may sabi sa inyo? Yan ang pinakamalaking issue ngayon. Sapagkat yan ang sukatan na dapat gamitin ng botante sa pagpili ng kandidato. Kung sino yung mga taong nagmamahal sa bansa nila, nagmamalasakit sa bansa nila. Yan ang piliin mo. Isa yan sa dapat gamiting barometro. Bukod sa hindi magnanakaw. Pagkatapos yung track record. Nandoon yung hindi magnanakaw sa track record. Pati yung pagiging mapagmalasakit sa bansa. Nandoon yun sa track record. Hindi mo pwedeng pikein yan pagdating ng eleksyon, tsaka mo sasabihin, labang ka sa China. Magsasalita ka ng, hindi, malayo na kayo. Hindi katulad nila Carpio, na matagal ang inilaang pakikipaglaban, sakripisyo, malasakit, para sa ating bansa at mamamayan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bebot! Belyo!